Grabe to, kakapasok lang. Breaking news, shocking to. Update sa pag-aresto kay FPRRD BBM Delikado. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Balitang Pinoy TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Narito ang Balitang Pinoy TV. Ayan. Okay, magandang masamang araw po sa atin lahat. No? Nag-load. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Sir Badong Arateles. Ayan, syempre supportahan natin yan si Sir Badong, ipagpatuloy natin. Luksa po. Ayun, nakakalungkot na balita nga nangyari kahapon. Dahil nagkaroon po tayo ng presidente na handang ipagkanulo ang kanyang mga mamamayan. No? Sa dayuhan na wala naman pong kinalaman sa atin. Walang question, hindi po pinalagpas ng isang araw. Yung mga binabanggit, nagpatawag po ng press conference si BBM, katatapos-tapos lang po ng press conference, minuto pa lang po. At ipinagmamalaki ni BBM na pinaaresto ng pamahalaan ang dating Pangulo ng Pilipinas dahil po sa kasong isinampa sa International Criminal Court na hindi po tayo kasapi. Alam nyo, sa totoo lang ang napansin ko kasi dito, no, is personal to eh. Personal to. Personal na galit to sa mga Duterte. Hindi to dahil sa kaso ng mga Duterte. 'Di ba? Kasi alam nyo kung si BBM halimbawa, kung si BBM talagang galit sa ginawa ni FPRRD nung panahon ng war on drugs, hindi ka makikipag-tandem kay VP Sara nung eleksyon. Tama ba ako mali? Kung alam mo na mali ang ginagawa ng mga Duterte, hindi mo kukulitin si VP Sara na maging Vice President. Alam mo na palang mali ang ginagawa ni PRRD tungkol dyan sa war on drugs na yan. Bakit ngayon ka lang kumilos? Bakit ngayon mo lang naisip o gumawa ng paraan na ipahuli si PRRD? Diba? Parang ano to, di ba? Parang napaka-imposible naman na nagkaroon ka ng malasakit ngayon sa mga tao na naging biktima daw ng war on drugs. Di ba? Kaya nga ako tatanungin ko yung mga nagsasabi na bigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng war on drugs. Alam nyo, manghindot. Paano naman yung mga naging biktima ng mga adik? Yung mga pamilyang minasakit? Yung mga kababaihang ginahasa? Pinaslang ng mga adik? Diba? Yung mga tao na hinold up at pinaslang ng mga adik para magkaroon sila ng panggamit. Paano kaya yung mga taong yun? Diba? Sila ba hindi nyo nakikita? Si PRRD lang ang nagbigay ng hustisya sa kanila. 'Di ba? Yung sinasabi nyo, hindi. May mga nadamay na tao na inosente ng war on drugs na hindi naman gumagamit pero nadamay. May mga bata pang ang nadamay. Yun yung sinasabi ko. Na sigurado ba kayong si PRRD ang nag-utos nun? Di kaya yung mga taong galit sa war on drugs ni PRRD ang gumawa nun para masira ang war on drugs ni PRRD. Siyempre, doon nila itatapat yun. Gagawa sila ng ganun para masira ang war on drugs ni PRRD. Common sense lang, mga kaibigan. Kaya ako nakikita ko personal na galito kay PRRD. Personal na galito. Dahil nga si PRRD, alam naman natin, binabakbakan niya ang presidente. 'Di ba? Personal to. Pero kung yan,
hindi nag-awa yung dalawang panig na yan, yung mga Duterte at Marcos, pupusta ko sa inyo. Hindi magagawa ni BBM na ipahuli si Tatay Digong sa ICC. Hindi niya magagawa yun. Puring-puri pa nga siya eh. May napanood akong video, puring-puri si BBM na umalis tayo sa ICC. Tama daw yung ginawa ni Tatay Digong. At may mga videos na lumabas na sinasabi niyang hindi siya makikipagtulungan sa ICC. Hindi niya papayagan yun. Pero ngayon ginawa niya. Kaya niya ginawa yun dahil sa banggaan ng mga Duterte at ng mga Marcos. Doon na nagsimula yun. Siyempre, siya yung nasa power. Ako yung nasa power eh. Ako yung masusunod. Ako yung gagawa ng gato. Ako yung may kakayahan. Pababagsakin ko kayo. Kaso nga lang, di kaya mabaliktad yung pangyayari. Yes, nahuhuli ang mga Duterte. Ganyan, pinapahuli mo. Kaso ang nangyayari, ang nagiging resulta, yung political career nyo ba? E uusad ba? Magiging maayos ba? Aangat pa? Diba? Di kaya mas lalong magalit sa inyo yung mga tao ngayon sa nangyari? Diba? Sana nag-isip muna kayo ng 10 beses. Sinasabi ko nga sa inyo, hindi naman maliit na tao lang ang mga Duterte. Meron ng malaking pundasyon na nagawa yan. May malaking pangalan at supporter na yan. Kaya hindi nyo basta-basta matitibag yan. Kumbaga ngayong kahiyaan na lang ang ginagawa nyo eh. Kesa lunukin nyo yung pride nyo, tinutuloy-tuloy nyo na lang. Kahit alam nyo magiging resulta ng mga ginagawa nyo. Di po tayo miyembro at paulit-ulit na sinasabi ni BBM bago itong lahat ng ito na tayo po ay hindi walang jurisdiction. Sa lahat po ng walang jurisdiction, eto po ang wala pang isang araw na nakakalapag si Pangulong Duterte. Minuto pa lang po. Actually, pagkalapag ng eroplano, hinuli na agad si Pangulong Duterte. At ipinagmalaki po ngayon sa kanyang press conference na parang kung yung patawag na press conference parang ano pa no, parang yung alam niyo po yung mga natiklong mga kulang na lang iharap si Pangulong Duterte at may nakalagay na detainee, no? Talagang Sir Badong, may gumagamit ng pangalan niyo sa kabilang YouTube. Anong gumagamit ng pangalan niyo? Ako yun. Mukha ko ba naroon? Okay. Hindi po akong usapin. Ito po ang usapin si Pangulong Duterte po. Huwag niyo na pong problemahin yung ako at kung sino pa man. Dinala na po, opisyal pong pinahayag ng Pangulo ng Pilipinas na nakalipad na po sa ang eroplano na magdadala, inilagay sa silver platter. Naalala ko yung ganyan, no? May kwento sa Biblia niyan, di ba? Na talagang inilagay sa silver platter. Antindi, walang kahirap. Naulit na naman, no? Naulit na naman yung panahon ni Ninoy. Ang pinagkaiba lang hindi na-assassinate si PRRD. Pero pareho din sa airport. 'Di ba? Marcos, 'di ba? Tapos Ninoy, Marcos, Duterte. 'Di ba? Halos same lang. Alam nyo sayang yung pangalan na pinundar ng mga Marcos ngayon. Sayang yung muling pagbangon ng mga Marcos ngayon. Kahit ako nang hihinayang sa kanila kahit papaano. Sinasabi ko nga nun mga magulang ko loyalista dati. Kahit ako bumoto kay BBM. No? Pinaglaban ko din si PBBM dati. Pero anong nangyari? Parang bigla akong nawala ng gana, bigla akong nagsisi sa ginawa ko. Diba? Biglang, bakit? Ito ba yung tamang tao na ano? Diba? Grabe yung ginawa nyo ngayon. No? Halos hindi makatarungan. Para sa akin kasi wala namang ginawang masama si PRRD para tratuhin nyo ng ganyan. Diba? Alam nyo kasi, kaya sa ICC nyo siya pinaubaya. Alam nyo, na si PRRD maaaring mapawalang sala pag dito sa Pilipinas siya nilitis. Diba? Natatakot na kayo Kaya gumagawa kayo ng paraan para ang mga Duterte ay ma-wipe out na. Mawala. Kaya mas minamabuti nyo na sa ibang bansa. Kasi alam nyo dito sa Pilipinas,
alam nyo sa sarili nyo na hindi mali ang ginawa ni PRRD ng war on drugs. Maaaring paboran siya eh. Maaaring paboran siya ng korte dito. Kaya wala talaga kayong pag-asa pag dito nyo inilaban yung kaso na yan kay PRRD. Napapaghalataan kayo. Kaya talagang pinupursigin nyo siya, pinupursigin nyo na sa ICC siya dalin. Doon siya litisin, doon siya anuhin. Di ba? Napapaghalataan ng mga moves nyo. Di ba? Hirap. Na hindi pa po nakikita ng mga taong bayan yung na merong warrant of arrest, walang kahirap-hirap. Ipinamigay po ng gobyerno natin ang dating presidente sa isang entity na hindi po tayo nasasakop. Wala Kaya po. nga parang napakadali nating diktahan. No? Kapag may gusto palang damputin yung mga taga-ibang bansa rito is napakadali lang. 'Di ba? Parang ang dali mo namang mapauo, ang dali mo namang mapapayag, 'di ba? Yung jurisdiction, hindi po ako may sabi niyan. Paulit-ulit na ito ay lumalabas sa paulit-ulit po na may pag walang check hindi po ako yun. Dapat blinak nyo. Hindi nyo ba blinak? Paulit-ulit po na nagsabi, no? Na si Pangulong Marcos na walang jurisdiction sa Pilipinas ang Oo. ICC. Pinagmamalaki niya pa dati yun. Bakit pinamigay mo? Oh. Eto kasi si BBM check sa kanya tumatak yung paiba-iba siya ng desisyon, paiba-iba siya ng salita. Ang hirap kasi sa maging leader yung ganun paiba-iba ng desisyon. Oo. Dahil daw sa request ng Interpol. Di dapat sumulat ka sa Interpol. Kung ako po, no, Mr. President, kung ang katwiran nyo po at hanggang ngayon ay sinasabi nyo na hindi tayo miyembro at wala silang jurisdiction, di dapat yun po kinatwiran nyo po sa Interpol Oh. na tayo po ay hindi miyembro. No? Pasensya na po kayo, kadarating ko lang po. Wag nyo na po. Oo. Kasi napakaraming paraan. 'Di ba? Lalong-lalo na alam mo nga naman na hindi naman tayo miyembro diyan. Pwede mo silang tanggihan kahit lumuhod pa sila sa harap mo 'Di ba? Hindi na tayo miyembro. Hindi nila pwedeng kunin si PRRD. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung meron kayong reklamo kay PRRD, may korte tayo dito sa Pilipinas. Ang ibig sabihin, yung korte sa atin sa Pilipinas is walang silbi. 'Di ba? Parang minamaliit nyo. Ibig sabihin, hindi nila kaya. 'Di ba? Nabigyan ng katarungan yung sinasabi nyo ng mga nabiktima daw ni PRRD. 'Di ba? Sana nga, totoong biktima sila. 'Di ba? Kaya nga tinatanong ko paano naman yung mga naging biktima ng addict? Hindi nyo binibigyan ng katarungan? 'Di ba? Sana bigyan nyo rin naman ng katarungan yun. 'Di ba? Kasi parang ang napapaboran ngayon, alam nyo kung sino-sino? Mga kriminal. Sila ang mga nabibigyan ng pabor ngayon. 'Di ba? Yung may mga kasong ganyan na malalaki na papalaya. Ngayon, ang mga adik nabibigyan ng hustisya. Grabe. At ang mga pulis ngayon ang tinutumba ng mga adik. 'Di ba? Ang galing. Ibang-iba na talaga ang gobyerno ngayon. Ibang-iba na ang panahon natin ngayon. Hindi katulad ng panahon ni PRRD. Lahat ng masamang loob takot. Makakapaglakad ka nga sa kalsada ng ligtas kahit hawak mo iPhone. 'Di ba? Kahit umuwi ka ng alauna ng madaling araw, naka-iPhone ka, nag-chat ka, hindi ka matatakot. Dahil alam mong ligtas ng mga panahon na 'yon, dahil yung mga adik-adik noon wala. Natatakot. Kung gagawa kasi sila ng masama, alam nila ang pupuntahan nila, hukay o selda. Ngayon, nakakatakot na lumabas. May nangunguha ng bata, 'di ba? Nagkalat ang hold-upper, nagkalat ang adik. Baka naman sa susunod, ang bisyo na yan tinitinda na sa palengke. Nasa grocery store na rin. 'Di ba? Grabe. Parang nawalan ng saysay yung pinaghirapan ni PRRD ngayon. Noon, nawalan. Parang nabaliwala lahat. Lahat ng ginawa ni PRRD sa mga tao, no? Hindi nyo nakita kung paano niya prinotektahan. Nabaliwala lang. Dahil yan sa usaping politika. Diba? At dahil yan sa personal na galit nyo sa mga Duterte. Doon yan.
problemahin kung simple lang naman po yan. Pag ako po nag-comment, may check. Pag hindi po ako yan, hindi po ako yan. Ah. Kayo ba naman maloloko pa sa ganyan? Alam niyo na po yan. Talaga pong gagawin po nila yon. No? Ibinigay po sa ICC, ibinigay po ninyo sa ICC na walang jurisdiction sa atin. Oh. Bakit pa kayo naging presidente? Hmm. Okay, tanong ko po sa inyo, bakit po nagpapasalamat na nga uli yung pamilya ni Biloso sa inyo? Ano na nga pangalan nung nahuli na si Biloso sa Indonesia? Mary Jane Biloso. Bakit nga po? Wala po bang kaso yun? Si Mary Jane Biloso? May kaso po. May kaso po siya, di ba? Yung po ba dumaan na sa korte si Mary Jane Biloso? Si Mary Jane Biloso po ba? Bibigyan ko lang po kayo ng halimbawa. Mr. President, hindi po ako naniniwala na wala kayong magagawa bilang presidente na ipagtanggol ang isang mamamayang Pilipino sa walang jurisdiction. Ito po, may mga OFW tayo nung panahon ni Duterte. May OFW tayo nagkaroon ng kasalanan na nahatulan sa korte ng iba. Pero bilang presidente, nung panahon na lang po ni Duterte, wag na po nung panahon nyo. Kasi eto na nga bilang presidente ng Pilipinas at ng mga Pilipino, inihahabol po ni Pangulong Duterte. No? Ipinakikiusap yung mamamayan na bibitayin sa ibang lugar. Ipakikiusap ni Pangulong Duterte dahil yan po ay mamamayan niya. Wag lang po droga. Ganun po ang trabaho ng isang Pangulo. Hindi po trabaho ng isang Pangulo na pangatwiranan bakit niya ipinahuli yung isang presidente, dating presidente. Hindi po niya tungkulin na matapos ipahuli, mangangatwiran. Buti pa po, hindi na kayo nagsalita, nakakasama pa ng loob. Oo. Pinangangatwiranan nyo pa na tama yung ginawa nyo. Para sinabi niya kasi dun no? Wala, humingi sila ng tulong sa akin So, tinulungan ko. Pinayagan ko sila. Diba? Kaya nga nasa yung sinasabi mo na kahit humingi sa iyo ng tulong Diba? Kasi sinasabi ng iba, bakit sinisisi nyo si BBM? Dapat hindi siya sinisisi nyo. ICC ang may ganun yan. Alam nyo, ang ICC, hindi makakakilos yan kung walang basbas ng presidente. Diba? Hindi naman siga siguro yung ICC dito, nababaliwalain nila yung presidente rito at bigla na lang silang papasok dito nang walang pahintulot. Siyempre may pahintulot yan. Diba? Pinayagan yan. Kaya nga meron tayong mga rito na kumilos, mga kapulisang kumilos dito sa atin Dahil pinayagan. Diba? Kasi kung hindi niya papayagan yan, hindi makakapasok yan. So ang ibig sabihin nun, nagbigay siya ng rights sa ICC na pumasok dito para ganyanin si PRRD. Diba? Sinuportahan mo, tinulungan mo. Diba? So parang involved din siya sa nangyari kay PRRD. So inamin niya rin, diba? Na tumulong siya, tinulungan niya. Pero yung sinasabi niya dati, malayo sa nangyari ngayon. Ilang beses niyang sinabi na hindi siya makikipag-ugnayan sa ICC at talagang tablado rito kahit humingi ng tulong. Pero lahat ng mga sinabi niyang yun ay kinain niya. Diba? Kaya ang nangyari, ang naiisip ko is ito ay personal. Kaya nga sinasabi ko kung magkaibigan pa rin hanggang ngayon ang mga Duterte at ang mga Marcos, kahit makiusap o lumuhod ang ICC kay PBBM, hindi niya ipapahuli si PRRD. Hindi niya ibibigay si PRRD. Pero kaya niya ibinigay si PRRD unang-una, magkalaban na sila ngayon. Pangalawa, nagtitirahan na sila ngayon. At pangatlo, threat ang samahan ni PRRD sa kanila. 'Di ba? Gusto nila na mawala ang mga tao na maaaring makabagsak sa kanila. 'Di ba? Ang iniisip kasi nila, yung PDP laban, hihina yan pag wala na si Digong dyan. 'Di ba? Wala nang aano dyan. Maaaring matalo na yung mga senador niyan. Yun ang malaking pagkakamali nyo. Kaya sinasabi ko nga, wrong move. Bakit ngayong eleksyon pa kayo gumawa niyan? 'Di ba? Mas lalong ginalit nyo lang yung mga tao. Mas lalong mabibigyan ng simpatsya yung mga senatorial ng PDP laban. 'Di ba? Kahit po hindi kami abogado, kahit hindi po kami presidente, kahit hindi po kami senador, congressman,
o anumang wala kaming mataas na tungkulin. Napakasimple lang po. Kayo ang nagsasabi ng paulit-ulit. Oo. Kayo ang nagsasabi na walang jurisdiction ng ICC Oo. sa Pilipinas. Kung walang jurisdiction, kaya sinasabi nyo, hindi kayo makikipagtulungan. Eh, daig nyo pa po yung nakipagtulungan eh. Hindi lang po sa hindi nakipagtulungan. Wala nga hindi nga namin Kulang na lang pag meriendahin nyo rito. Sana pinasyal nyo muna sa buong Pilipinas yung ICC. alam na ang buong akala namin dahil hindi kayo nakikipagtulungan, hindi natutuloy yung mga investigasyon. Paano magkakaroon? Buti pa pala nakipagtulungan na kayo para nakita namin kung ano yung ebidensyang sinasabi ninyo na nakikipagtulungan kayo. No, sana wag bumalik sa inyo yung karma pagdating ng panahon. Sa mga ginagawa ninyo, masakit ang karma niyan. Pero sinasabi ko nga, di ba? Pinaghirapan yung makabalik uli. Yan, mga Marcos, pinaghirapan nilang makabalik uli sa posisyon. Pinaghirapan nila na kunin uli yung tiwala ng mga tao. Binigay naman sa kanila, kaso sinira na naman nila ngayon. Sa tingin nyo ba sa mga susunod, makabangon pa kayo uli? Pagkatiwalaan pa ba kayo ng tao? Malamang hindi na. Sayang yung pagkakataon na ibinigay sa inyo. 'Di ba? Halos mga Duterte ang tumulong sa inyo para makabangon kayo eh. Yung mga dilawan na nakakasama nyo ngayon, yung mga bumabalimbing sa inyong mga congressman, yung mga bumabalimbing sa inyo kung sino-sino pa, walang naitulong sa inyo yan. Sa mga Marcos, walang naitulong yan. Ang malaki ang naitulong sa mga Marcos, ang mga Duterte. Hanggang sa pagpapalibing kay Apo Lakay. Ang mga Duterte ang may gawa, ang daming administrasyon ng dumaan nang walang nakagawa noon, si PRRD lang. 'Di ba? Halos lahat binigay ng mga Duterte sa mga Marcos. Sinama nila sa pag-angat. Kaso ito yung nangyari. Napaka-unfair kasi salita kayo ng salita. Oh. Hanggang sa press con niya kanina, sinasabi niya pa rin na hindi siya nakikipagtulungan. Sinasabi pa rin po ni Pangulong Marcos na hindi siya nakikipagtulungan. No? Hindi siya nakikipagtulungan sa ICC. Nakikipagtropahan lang. Ay nakipagtulungan eh. Sinurrender ninyo yung walang kalaban-laban si Tatay Digong. Daig nyo pa yung nakipagtulungan na lang sana kayo dahil kung investigasyon at nakipagtulungan kayo, maihahanda ni Pangulong Duterte. Oh. Ito po, uuwi lang sa Pilipinas ang isang presidente na dinumog, dating presidente na dinumog sa Hong Kong. Pasensya na kayo ha, yung mga taga Hong Kong ha. Talagang pinakita nilang pabida Kaya sila. pala kayo nag-iiyakan eh. Naramdaman nyo yata yung mangyayari sa kanya pag uwi. Ganun kayo kamahal, yung mga taga Hong Kong. Kung hindi nagpunta dyan, hindi mahuhuli. Mahirapan silang huliin sa Davao eh. Dahil yung mga taga Davao, tsak haharangin eh. Oo. Yun yung pagkakataon nila dito sa Manila, no? Yun yung pagkakataon nila eh. Hindi sa teritoryo mismo ni PRRD. Pati sila Senator Bongo, sila mga abogado ni Pangulong Duterte, hindi nakakapasok. Na hindi nakita nila Senator Bongo. Paulit-ulit, walang jurisdiction. Paulit-ulit. Kung walang jurisdiction, bakit mo hinuli si Duterte? Oo, tama. Wala palang jurisdiction yung nagpapahuli. Ang Yes. nagpapahuli po ICC, sabi mo, sa press con. Parang proud na proud pa siya na tinampanan ko lang. Oo. Wag na tayong umasa. Paano po yan, Mr. President? Tatanungin ko lang po kayo, pag merong isang OFW na bibitayin, wala kayong gagawin, Chuck, dahil Oo. Bahala ka na sa buhay mo dyan. dahil si Pangulong Duterte, kayo pa dahilan eh. Kayo pa dahilan kung bakit nadala sa mahina. Netherlands sa dahig. Kayo pa ang nagpahuli mismo. O, paano po yan? Pag hinuli ng iba, halimbawa, hinuli po sa Saudi Arabia at bibitayin na, OFW, wala na kayong moral authority ngayon na harangin yun. Tama. Paano nyo harangin yun? Nakagawa ng kasalanan, nilitis, may batas. Paano kayo makikiusap ngayon? Kung sabihin sa inyo ng Saudi, Yes. makikiusap ka sa amin, yung presidente mo nga, pinahuli, ikaw mismo nagpahuli. Nililitis ng ibang bansa. Opo, 11:04 lang po. Kulang po kayo. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Balitang Pinoy TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yon na nagmula kay Sir Badong Arateles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.